Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow po tayo sa ating Facebook page, Tambayan ng mga Cocheros. And meron din po tayong dalawa pang channel mga kababayan. No? Meron tayong Pinasabat na YouTube and Pinasabat na Facebook page. So paki-follow at subscribe na rin po yun mga kababayan. At syempre huwag niyo kakalimutan na mapanood ang live na Pinasabat every Saturday 8:30 PM sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at mapapanood din po yan sa TV, Channel 3 sa TV Plus at Channel 45 to 49 sa GMA For The Box. Okay. Mabilisan lang to mga kababayan. Past break. Ika nga mga kababayan. Past break. Oh, mga kababayan, update lang po ito sa kahihinatnan ni Roqueta Harry Roque. Opo, mga kababayan, ngayon po ang passport po ni Harry Roque ay na-cancel na. Oo. Na-cancel na po mga kababayan ngayong araw na ito at ito ang sinabi ng balita mga kababayan. Ayan. Grounded. Grounded. Roque faces deportation after passport cancellation. Ayun, no? Sa wakas, mga kababayan, malapit-lapit nang mapauwi itong mokong na to, mga kababayan. Malapit-lapit nang mapauwi itong mokong na to, mga kababayan. Buti naman. Ito ang sabi ng balita, mga kababayan. The Department of Justice said former presidential spokesperson Harry Roque and his co-accused could face deportation after a passing court ordered the cancellation of their passports. Ayun, patay. Patay. The passport cancellation limits their ability to travel while facing qualified human trafficking charges, according to DOJ spokesperson prosecution attorney Rafael Nicolo Martinez on Monday, November 24. So ito lang po, no? It took a while. Medyo natagalan tayo na makarating din sa punto na to, pero andito na. Naandirito na. At ang nakakaano dito, mga kababayan, etong passport cancellation ay nangyari matapos ma-convict etong si Alice Go. By the way, sa mga hindi po nakakalam, si Alice Go po ay convicted na ng human trafficking. Convicted na po siya. At actually, pumipetisyon siya na wag siya munang ilipat sa correctional. Nag-e-enjoy pa yata siya sa Pasig, mga kababayan. But anyway, mga kababayan, so all of these are now happening after the conviction. Oo. So, malamang sa malamang, mga kababayan, although unconnected naman, most probably, pero mapapaisip ka no? Bakit after no conviction saka naglabasan itong mga to? Baka, ewan ko lang, baka may mga ebidensyang nailabas doon saan ba to? Doon sa kaso ni Alice Go na posible rin mag-implicate sa mga iba pang miyembro ng kanilang sindikato katulad ni Harry Roque. Sabi, with no valid passport, they can also now be subjected to deportation proceeding by the host state where they may be located. Their movement will necessarily now be limited as they will no longer be able to exit the foreign country's borders, much less take travel to another state. Tapos if they're in the ASEAN, the DOJ can easily communicate with the said state through the BI that their passports have been canceled. Ayan. Ngayon, dahil nga itong passport ni Harry Roque ay na-cancel, etong si Harry Roque nagkukuda na naman. Nagsasalita na naman siya, mga kababayan. Panoorin natin yung video ng kanyang pagkukuda. Magandang araw po sa inyong lahat. Well, nakabalita po na kanselado na raw po aking passport. Ang aking masasabi lang, nakatanggap po kami ngayong araw na ito na isang order sa hukuman na nagsasabi na nakansela nga daw po ang passport ko. Ang dahilan ng hukuman, maski hindi daw ako umalis ng Pilipinas para takbuhan yung kriminal na kaso ko,
Ako naman daw po ay nananatiling labas ng bansa at hindi hinaharap ang proseso sa Pilipinas ng walang dahilan. Okay. Well, unang Hmm. Tama naman yun. Hindi niya hinaharap ang kaso, number one. At wala siyang dahilan para hindi harapin ang kanyang kaso. Tama naman ang korte doon, pero pakinggan niyo yung sagot ni Harry Roque. una po, hindi pa po pinalyan. Kaya nga po ako nagtataka kung bakit lahat sila ay sinasabi na kanselado ng passport ko. Meron pa po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagpa-file po ako ng motion for reconsideration. Bakit po? Kasi sa tingin ko, mali po yung reasoning ng hukuman. Ang sabi niya, ako daw, miski hindi ako tumakas dahil sa pagsampa ng kaso sa akin, wala naman daw ako sa Pilipinas at nang walang validong dahilan, no? Ibig sabihin, unjustifiable daw yung aking pagkaalis sa Pilipinas at yung aking pag-iwas sa jurisdiction ng hukuman. O sa tingin ko po, mali yan. Kasi nga po, ang right to seek asylum, yan po isang karapatang pantao. Yan po ay kinikilala sa International Covenant on Civil and Political Rights. Kinikilala po yan sa Universal Declaration of Human Rights at saka sa Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seeker. Mga kababayan, ito pong sinasabi ni Harry Roque, yung palusot niya na karapatan daw niyang mag-seek ng asylum, wala namang kumukontra dun. Oo. Karapatan nating lahat yun. Maski tayong ordinaryong tao, tayong hampas lupa, karapatan nating mag-seek ng asylum. Kung ang gobyerno natin, tinutugis tayo ng walang dahilan. Oo. At inaabuso ang ating karapatang pantao. Pero mga kababayan, ang tanong kasi dito, ang gobyerno ba ng Pilipinas, tinutugis si Harry Roque ng walang dahilan? I beg to disagree. May dahilan po. May kaso nga siya, human trafficking. At ang kanilang mastermind na si Alice Go, convicted na. At dahil po kasama, ang siguro na iniisip ng korte, kasama itong si Harry Roque sa conspiracy to commit human trafficking, wala. Kahit ang participation niya, maliit lamang, kung kasama siya sa mga nagplano para maisakatuparan ng human trafficking na ito, magiging parte siya nung conspiracy. And in a conspiracy, mga kababayan, the penalty of one is the penalty of all. Kasi the crime of one is the crime of all. So, kahit anong capacity ang ginawa mo, basta ikaw, kasama sa mga nagplano, damay-damay na. Oo, damay-damay. Tuloy. So karapatan ko po yan. Kapag ako po ay ginigipit dahil sa aking politikal na mga paniniwala, po pwede kong humingi ng asylum sa ibang bansa. Okay. Mga kababayan, I think it is a fact. Hindi na ho natin kailangan pang i-dispute ang katotohanan na si Harry Roque ay kaya tinutugis dahil sa kanyang kaso. At kung sasabihin niya na ang kanyang human rights ay na-violate or may potential na ma-violate dahil sa kanyang quote-unquote political beliefs, that is speculative at best. A lie at worst and speculative at best. Bakit? Kasi mga kababayan, si Sara Duterte nga hindi pinapersecute. Yung mga DDS na nandito sa Pilipinas, hindi pinapersecute. Di ba? May nakita na ba kayong DDS sa Pilipinas na dinetain unjustly because of their political ideology? Dahil lang sa paniniwala nilang political, sila ay dinetain? Meron ba tayong gano'n sa Pilipinas? Wala. Wala ho. Nangyari ho yan nung panahon ni Rodrigo Duterte. Hindi lang dinedetain, pinapatay pa. Pero sa ngayon po, mga kababayan, wala ho tayo mababalitaan na isang instance kung saan ang isang individual na may kakaibang o may ibang paniniwala sa kanyang politika, nava-violate ang kanyang human rights. Unless meron talagang violation like inciting to sedition and all of that. So, mga kababayan, itong sinasabi ni Harry Roque na to, na siya daw ay ang karapatang pantao daw niya, naaabuso. It is really speculative at best. Wala, dililipad dyan sa sa kanyang amnesty application. Matter of record po na bago pa nagsampa ng kahit anong reklamo sa piskalya laban sa akin, in fact, ito po ay as of March 19, ako po ay humingi na ng asylum sa bansang Netherlands. At sa totoo lang po, talagang importante na humingi na ako ng asylum kasi naman, as early as then, sinabi na nung undersecretary na kaklase ko pa sa UP Law na ipapakancel nilang passport ko, no? At ayaw ko maging undocumented alien na subject to immediate summary deportation.
March 19 pa raw, nag-apply na raw siya ng asylum. Oo. Pero bago nag-March 19, ilang buwan siya nagtago. Nagpunta muna siya ng Dubai, tapos punta siya ng Saudi, punta siya ng China, punta siya ng Japan, etc. etc. Diba? Importante ho yung mga facts na yun, mga kababayan, kasi yung mga facts na yun will also be considered sa kanyang application for amnesty. So, sa tingin ko po, kapag ikaw ay humiling ng asylum sa ibang bansa, hindi po yan unjustifiable. Hindi po yung walang dahilan para hindi bumalik ng Pilipinas. Ang katotohanan po, yan ay karapatang pantao at hindi Hindi niya sinagot yung tanong, no? Hindi niya sinagot yung tanong kung justifiable ba o hindi. The question is this. The question is whether or not tawag dito, yung kanyang human rights ay na-violate. Wala namang human rights ang na-violate. At it's very obvious na ginagamit lang niya yung kanyang asylum, quote-unquote, asylum process para takasan ang kanyang responsibilidad. Yung kanyang mga pananagutan sa batas. Mukhang ganun lang ang ending. Ganun lang ang nangyayari dito kay Harry Roque. Wala na akong iba, mga kababayan. Wala akong nakukumbinsi itong si Harry Roque na siya ay isang biktima ng isang oppressive government or regime. Paano masasabing oppressive ang regime? Ang Marcos administration, meron ngang 4,000 na nag-i-incite ng sedition, hindi pinakulong. Diba? INC rally, nirespeto. Sa November 30, yung trillion peso march, nirespeto. Basta siguruhin lang na magiging payapa ang kanilang protesta, walang problema. Iba-ibang political ideology yun, mga kababayan. Hindi mga pro-admin yun. Pero hindi sila pinapakailaman. Hanggat hindi sila sumusuway sa batas tulad ng nangyari noong September 21. So kabobohan tong palusot na to ni Harry Roque, mga kababayan. Ayaw lang talaga niya humarap sa kaso. Ayaw niya maging responsable sa krimen na ginawa niya. Huling-huli kasi siya. dapat sasabihin na unjustified po yan. Anyway, respetuhin naman po natin ang desisyon ng korte. At ako naman po, alam ko naman po na talagang kinakailangan harapin ko itong pagigipit ng gobyernong ito. Lalong-lalo na binuhay nga talaga at pinatunayan na ni Amy Marcos na bangag ang ating presidente. Ulitin ko po ayon sa aking mga kaklase ng 17th Congress dyan sa Kamara, ako talaga ay gustong pulbusin, yan ang ginamit nilang salita, ni Speaker Alvarez, ni Liza Araneta Marcos at ni Bongbong Marcos dahil Speaker Alvarez? Tagal nang wala si Alvarez na speaker. Yung Sara Duterte yung nagpatanggal dyan eh. Diyos ko, hirap na to si Harry Roque gumawa ng palusot sa mga kalokohan. akong sinisisi sa pulboronic video kung saan pinakita in no uncertain terms na sumisingkot ng cocaine si Presidente Marcos Jr. No? Yung AI niya na video na walang kwenta. At ngayon, ito ng kapatid na nagsasabi na talagang addicted to cocaine ng kanyang kapatid. Bukod pa yan doon sa sinabi ni Presidente. Yung questionable statement ng kapatid niya dahil kaya niya sinabi dahil pinangakuan siya gagawin siya vice-presidente ni Sara Duterte. Come on. Wala kayong nakukumbinsin. Nakukumbinsin nyo lang yung mga katulad yung uto-uto, mga katulad yung Duterte supporter. Presidente Duterte mismo nung linunsad ang hakbang na maisog ng Enero ng 2024 na ang kandidatong binanggit niya na gumagamit ng droga ay si Marcos Jr. At yan ay isang ayon sa ebidensyang pinakita sa kanya ng PIDEA nung siya ay mayor dahil sa syudad ng Davao na gumagamit ng cocaine itong mga barkadang Marcos Jr. So, ang ebidensya niya is yung dokumento na disowned by PIDEA itself. Yung sinabi ng PIDEA na peke. Yung dokumento na may listahan, na may kasama si Maricel Soriano, etc. at pangalan ni Presidente Bongbong Marcos na sila daw ay drug users. Yun ang galing kay Morales. Oo. Yung pineke. Come on. Propaganda na lang yan, Harry. Yun. Bukod na po ito sa sinabi nga ni Eliot Morales na meron siyang confidential agent na nagsasabi na sumisingkot din ng cocaine itong si Marcos Jr. Bukod pa ito sa sinabi ni Cathy Binag na siya inalok ng cocaine ni Liza Araneta Marcos. No? Sa tingin ko po,
So, ang pinapanindigan ni Harry Roque, yung mga fake news na ikinakalat nila. Okay, sige. Lilipad talaga sa korte yan. Oo, lilipad yan sa korte. Yung mga fake news na yan. Talaga naman po inaasahan ko na gipitin nila talaga ako. At gaya ni Zaldico, baka nagpadala na rin ng Romanian yan si Liza Araneta Marcos para ako'y tapusin at patayin. Pero naniniwala naman po ako na ang mga bansa dito sa Europa ay talagang itataguyod ang karapatan ko na magkaroon ng asylum at bibigyan ako ng pagkakataon para patunayan kung bakit itong kaso para sa syndicated trafficking ay isang pamamaraan lapang ng pagigipit sa akin, kasama na yung kaso ko di umano dahil hindi ko pa naman nakikita yung kaso na incitement to sedition na hindi ko alam kung paano nasampayan sa korte nang hindi naman po ako binigyan ng notice ng preliminary investigation, at ang preliminary investigation naman po ay is a matter of right lahat ng akusado. No? So sa akin Paano ka makakasagot? Wala ka naman sa Pilipinas. Ano yung abogado niya ulit? Diyos ka naman, Harry Roque. po, ulitin ko, yan po ay panggigipit sa akin dahil wala pong ebidensya na ako'y nag-recruit na kahit sino para pagsamantalahan ang kanilang trabaho. Wala rin pong kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako'y nakipagsabuatan sa ganyang recruitment. Wala po talagang ebidensya na ginamit ang mga kapulisan, yung PAOCC, kung hindi unang-una, yung pagsama ko kay Cassandra Ong para sa rescheduling of payments sa PAGCOR na wala naman pong illegal yan. At pangalawa, yung pag-represent ko sa Whirlwind Corporation at hindi po Lucky South ang naging kliyente ko, Whirlwind Corporation, para nga po sa kasong ejectment na sa hanggang ngayon ay nakabinbin sa hukuman. Yan po ito. By the way, mga kababayan, hindi lang huyong kasi naging kaso ni Harry Roque. Accessory din siya sa pagtatago ng mga sindikato. Alala niyo yung yung bahay niya na ni-raid sa Baguio, somewhere sa Baguio. Ang mga nakatira doon yung mga wanted na human traffickers. Accessory siya doon eh. Oo. Pinaupa niya, quote-unquote, pinaupa daw niya ang bahay na yon para dahil gusto raw upahan bilang mga parang empleyado yata or something ng Lucky South 99. Or basta parang ganun. Or big boss yata or what have you. Tapos nangyari, natuntun sila doon sa bahay na yon ng PAOK. Nahuli. Oo. Tapos natuklasan yung mga tao pala na yun, talagang matitindi ang rap sheet yung kanilang mga pinagagawa na krimen sa China. Di ba aiding and abetting yun? Accessory siya sa human trafficking, guys. Oo. Kung hindi siya principal, kung hindi siya principal, accessory siya. Dahil tinulungan niya ang mga human trafficker na makapagtago. Kaya nga siya may kaso, mga babayan. Kaya siya sinama sa kaso ng human trafficking. At ngayon, canceled na yung kanyang passport. At dahil canceled na yung kanyang passport, pwede na siya ipadampot dyan sa dahig. At the same time, mga babayan, hindi pa po tapos ang hearing o hindi pa po tapos ang pag-aaral ng kanyang kaso. Wag po siyang makampante. Baka mamaya ang Dutch government bumaliktad ng kanilang magdesisyon ng isang magdesisyon sa kanyang asylum sa paraan na hindi niya inaasahan. Diba? Baka mamaya i-deny yung kanyang asylum. Pag nag-deny ang kanyang asylum, saan siya ngayon tatakbo? Cancel na ang passport. Tuloy natin. Trabaho abogado, wala po kahit anong kriminal sa aking ginawa at kaya lang talaga gusto nila yan dahil nung panahon na dinidiin ako sa Huwad Committee, na-realize nila na hindi nila po pwedeng kanselahin ang aking passport na walang kasong kriminal. Ang solusyon, magtanim kaso. At yan nga po ang kasong tinanim nila kasama na yung incitement to sedition. Ulitin ko po, hindi rin incitement to sedition yung ginawa kong pagpo-post ng porvoronic video. Yan po'y kabahagi ng aking malayang pananalita. Dahil ang aking Facebook page po at ang aking YouTube ay kabahagi ng aking kalayaan ng malayang pananalita. Yan din po isang ayon sa karapatan ng taong bayan na makakalap ang impormasyon sa mga bagay-bagay na nakaka-apekto sa kanila pang-araw. Dami-daming sinasabi. Oo, pero alam naman nating lahat nakabalbalan ng mga pinagsasabi nito. 'Di ba? Alam naman natin lahat, mga babayan, na itong si Harry Roque nagtatago lang talaga sa kaso niya. Pero pinapalabas niya na siya ay biktima, yung human rights niya ay nasusupil, what have you, etc., etc. That's all BS, mga babayan. I never knew na ang echas pala ay lumalabas sa bibig ni Harry Roque. This is bull crap, mga kababayan. Ito pinagsasabi niya dyan. Na buhay.
At ang issue po ng pagiging drug addict sa cocaine ni Presidente Marcos Jr. ay isang bagay na nakakaapekto sa bawat aspeto ng buhay ng lahat ng Pilipino. Yan bang dahilan kung bakit kinakaladkad tayo ni Marcos Jr. sa kuko ng giyera laban sa China na wala naman tayong kinalaman? Yan bang dahilan kung bakit ang taong bayan ngayon, isa sa 2 Pilipino ay nagugutom dahil wala talagang reformang nagagawa ang presidente na baka Drugs na naman. Nakakasawa na. Forward nga natin sa bandang huli. Kasi meron siya sinabi dito na talagang katawa-tawa na lang talaga mga kababayan eh. Wait. Yan. dahil napakalamig naman po na panahon din, kaya mahibihira na rin tayo makarating dun sa tabi ng kulungan niya. No? Pero ang importante po, narito pa rin ako sa Europa, hindi iniiwan si Tatay Digong gaya ng aking pangako. Sa mga kaibigan, well, for the record, nakatanggap po ako ng court decision na aking sasampahan ng motion for reconsideration. So dapat po hindi pa kanselado ang aking pasaporte. At alam naman po ng Department of Foreign Affairs yan, dahil may mga abogado naman sila na nag-advise na hindi naman automatic ang decision ng korte. No? Meron po yung motion for reconsideration. At ang aking motion for reconsideration, sabi po ng hukuman, ako daw ay nananatiling labas sa bansa na walang justifiable na dahilan. Well, ang paghingi po ng asylum ay karapatang pantao. That is a justifiable means po of why I am away from jurisdiction of the Philippines. Alam niyo mga kababayan, doon sa parte na in-skip ko, ang dami niyang pinagsasabi na mga bagay-bagay doon na tawag dito, na wala raw dahilan para siya ikasuhan, wala raw siyang kasalanan, etc. etc. Pero kung titingnan niyo mga kababayan, kung wala kang kasalanan, edi wala ka pala dapat ipagkaba. Masasagot mo pala lahat ng tanong mo. Makakaharap ka pala sa korte at maaaring maipanalo mo yung kaso. Ang tanong mga kababayan, kung wala siyang kasalanan, ba't siya nagtatago hanggang ngayon? Di ba? Kasi ako lang naman, kung ako lang nasa posisyon niya, kung wala akong kasalanan, magmamadali ako na matapos yung kaso ko. Wala akong kasalanan eh. Hindi nyo kailangan maghanap ng taong aaresto sa akin. Ako mismo ang susurrender. Kasi wala akong kasalanan. Kaya ko ipaglaban ng kredibilidad ko. Hindi ako pupunta ng abroad para magtago. Tulad ng ginagawa ni Harry Roque. Kasi inosente ako eh. So, ibig sabihin ngayon, mga kababayan, na may warrant of arrest na si Harry Roque, tapos na-cancel na yung kanyang passport, at wala pa rin siyang planong umuwi, despite what he's saying na siya ay inosente. Di ibig sabihin, hindi talaga siya inosente, mga kababayan. Kasi nagtatago pa rin siya. Nagtatago pa rin eh. Sa Pilipinas na ba siya? Wala pa rin. Hindi pa siya humaharap sa korte ng Pilipinas, guys. So malamang sa malamang, guilty nga. Oo. Human trafficker si Harry Roque. At syempre, Marcos Jr., yung sinasabi mong hindi yung nagsasabi na ikaw ay bangag, ay hindi mo kapatid, yan ang ebidensya na talaga kinakailangan. Magpaggamot ka na. At syempre, ebidensya na dapat magbitiw ka na dahil hindi mo na kaya ang pagiging presidente. Ibigay mo na sa taong hindi bangag si Inday Sara Duterte. Hindi ba bangag si Sara? Hindi lang siya bangag, baliw pa siya. Hindi lang siya bangag, baliw pa si Sara Duterte, guys. Maraming salamat po sa inyong suporta. Nagsisinungaling po ako kung di ko sasabihin na syempre, nalulungkot ako sa mga pangyayari dahil talagang totoong-totoo na talaga ang panggigipit sa akin. Pero naniniwala naman po ako na kaya naman nagkaroon ng karapatang pantao, para nga bigyan ng proteksyon ng mga gaya ko, mga taong ginigipit. Dahil tayo po ay naninindigan sa ating paniniwala na malinis na pamumuno, epektibong pamumuno, at syempre, pamumuno ng tao na nasa tamang pag-iisip. Maraming salamat po. At narito pa rin po ako. Alam ko po na medyo hindi naman tayo magtatago, magiging sparse tayo dahil ngayong talagang binubuhay nilang kontrobersya sa akin, talagang pati ang buhay ko ay meron ng banta talaga yan. At matagal na namang sinasabi sa akin ng lahat na dapat I should take precautions pati na dun sa aking personal safety dahil nga kung hindi nila ako mapapauwi, magpapadala na lang ng Romanian sa mga addictus benedictus na yan. No? So pray for me po. Ano Romanian? So papatayin siya? Diyos ko. Mag-aksaya pa ng pera yung gobyerno sa'yo? Hindi. Iuwi ka na lang dito, mas maganda. Yun ang mas gusto namin, kami yung tatapos sa'yo. Kami sambayan ng Pilipino ang tatapos sa'yo. Hindi, joke lang. Mas gusto namin na makita kang nakukulong kasi nga human trafficker ka. Violate mo ang karapatang pantao ng mga individual na gusto lang naman kumita at magtrabaho. Human trafficker ka kasi. Yumama ka kaka-human trafficking mo.
O ngayon, ubos na ang budget. Wala na. Paano na? I am a creature of prayer. Hindi naman po ako tatagal na wala sa Pilipinas na ganitong katagal, kundi po ako nananampalataya sa ating Panginoon. Please lang po, I need your prayers. And let's pray for the Philippines. Again, my appeal, Marcos Jr., vangag ka. Right now, you are sick. Pwede ka namin kaawaan. Ibigay mo na ang paging presidente kay Sara Duterte. Otherwise, magagalit ang sambayanan sa'yo at makakatikim ka ng galit ng sambayanan. San banda? Nakailang rally na kayo, wala naman nangyayari. Nakadalawa na yung iglesia, wala naman nangyayari. Ako sa inyo. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong Spokesman Bayan nagsasabi, narito pa rin po ako, malaya, isang asylum seeker, at nagsasabi, let's continue to pray for my personal safety, my freedom, for Tatay Digong, for BP Sara, for the Philippines, and for Marcos Jr. Pagdasal po rin natin siya, natanggapin na ang kanyang karamdaman at magbitiw na sa pwesto dahil ang kinakailangan ng buong Pilipinas. Salamat po at magandang araw po sa inyo. Live from The Hague, ito po yung Spokesman Bayan nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye. Sakit ako. Tinawanan siya nung wala ka, tinawanan siya nung naghahawak nung camera niya. Wala ka bang tripod? Diyos ko naman. My goodness. Tigas talaga ng mukha ni Harry Roque. Pero mga kababayan, at least ngayon, si Harry Roque can say whatever he wants. Pero ako lang mas kung ako yung nag-evaluate ng kanyang asylum petition, no? Yung yung lantaran niyang pinagyayabang na siya ay malayang nakakapagtago sa The Hague ng in spite of having a warrant of arrest. Kung akong titingin nung kanyang application, parang hindi yata nakakatuwa yun Parang nakakagalit yata yung ganun mo. Parang tinitake advantage mo ang aming bansa para makapagtago ka bilang pugante. Hindi kakatuwa yun ang dahig. Pero tingnan natin mga kababayan. Kasi ngayon, dahil nga wala na siyang passport at hindi pa tapos yung kanyang asylum application, let's see. Malay natin, one of these days, biglang i-deny yung kanyang asylum application. Di good luck. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na po muna tayo sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you in our next Coach Jared Live, guys. Bye, everyone. See you next time. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?